Mga kapatid, sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang mayamang pagpapala, ang kanyang kapayapaan, at maraming kasiglahan sa buhay. Matthew 6:19 to 20. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Ang kadalasan or traditional na pagbasa at pagtuturo ng mga passage na ito sa Bible ay kadalasang ibinibigay from the point of view of religious long-suffering and romanticized poverty. Meaning, from a conventional point of view, when the passage says treasures, for example, it is only viewed as material things. It is only viewed in terms of possessions and in money. When we say earth, it only refers to this planet and this life, the present here and now. And also from a conventional point of view, this passage, yung binasa natin kanina, refers to heaven only as the afterlife, which is totally detached to life here on earth. Ganyan yung kadalasan na pagtuturo, pagbasa at pag-unawa sa verse na yan. And so, this kind of reading and interpretation would be, don't have material things and money in this life. Ganun tuloy ang pagbasa, ganun ang pagtuturo at pag-intindi sa kanya. Ibig niya sabihin, there's no need for comfort and progress in this life. Kasi nga, store for yourself treasures in heaven lang, ha? So, ganun ang pagbasa sa kanya. Ibig niya sabihin, don't get and keep and value material things. Instead na ipunin, instead na attain ka ng mga material things, isasuggest pa ng religion, ibigay mo lahat sa religion para pampagawa ng maraming temple. Also, another typical or conventional way of reading this is that we must not mind or don't mind the current sufferings because there's no need for pleasures or relief in this life. So, kadalasan, ganyan ang pagbasa niyan. Also, yung ganyang klase ng reading would suggest to demonize your earthly human nature and desires. It would suggest to condemn yourself and others for having a human body. It would suggest na mali or i-condemn the feeling or the being of or being human. Masamain, maliitin ang pagiging tao. Pagka ganun ang pagbasa, isasuggest ng ganyang pagbasa, submit to holy poverty. Dapat mahirap ka, ha? Kasi ganun nga ang pagtingin sa conventional or traditional way of reading it. Deprivation, suffering, and discomfort here will be rewarded later in heaven. However, it should be noted that Jesus' teachings against abuses and needless sufferings go against this kind of reading. Hindi ganyan ang pagbasa, ang pagtukoy, ang pagtuturo ni Jesus. Hindi ganyan ang kanyang pananaw. Nililinaw pa nga niya in Matthew 11:28-30, sabi ng Panginoong Jesus, "Come to me, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. I will give you rest. Accept my teaching, learn from me. I am gentle and humble in spirit, and you will be able to get some rest." Yes, the teaching that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is light. Malinaw na sa pagtuturo at pag-unawa na ibinibigay ng Panginoong Hesus, iba yung perspective kumpara doon sa conventional, traditional teaching na naririnig natin sa pagbasa ng verse na yun kanina. And so, kung gano'n natin titignan, iba ang offer na pananaw ng Panginoong Hesus. Therefore,
There has to be another way of reading those verses a while ago. May ibang pagbasa niyan, definitely. Kasi iba nga yung pananaw ng Panginoong Hesus. Another way of reading the passage that we have just read is that it could refer to heaven as something that is not just the kingdom in the sky. Heaven is not just the afterlife. Heaven, it is also the kingdom of heaven inside us. So hindi lang yung sa kabilang buhay. Kasama yung buhay dito. Kasi yung pwedeng heaven na tinutukoy doon, kung gagamitin natin ang pananaw ng Panginoong Hesus, pwede yan yung heaven na nasa puso mo. Luke 17:21, "For indeed, the kingdom of God is within you." Si Jesus na mismo ang nagsasabi. So yung kingdom of heaven na yon, hindi lang yun yung sa kabilang buhay pag natigok ka. Kasama dyan yung kingdom of heaven inside our hearts. We can also view treasure, yung tinutukoy sa passage kanina na treasure. Treasure are also heavenly treasures that can be gathered and kept in our hearts. Ano yung mga treasures na yon? Pwedeng example, halimbawa, love, happiness, peace. Di ba treasures yon? Pwede rin siyang rest, including enjoyment and pleasure. Kasi nga, sa traditional na pananaw, sa religious na pananaw, parang masamain mo ang pleasure. Uy, ang saya-saya mo, lakas-lakas mo tumawa, baka mamaya magkakasakit ka na. So, ganun ang pagtingin, kasi parang bawal mag-enjoy. However, Romans 14:17, in support of this reading, sabi, in the kingdom of God, the important things are living right with God, peace, and joy in the Holy Spirit. So, pwede siyang basahin na ganun. And following this logic, earth can also be read as this life. Hindi lang yung temporary na mamamatay na katawan dito. Earth is also this life. The present here and now. Yung buhay mo ngayon, araw-araw. And this life, the present, the here and right now, it can be made meaningful by collecting beautiful, lovable, and good life experience, and not just material things. So mag-iiba ang tone, mag-iiba ang timpla, ang panglasa nung pagbasa ng mga passages kanina sa lens, sa perspective, sa pananaw ng Panginoong Hesus. Matthew 6 verse 10, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." So pwedeng basahin yung kanina kung gusto nyo ng traditional, religious na pananaw na huwag ka masyadong magpapasarap dito. Lahat yan ipunin mo lang para sa kabilang buhay. Bawal mag-enjoy, i-donate mo lang lahat sa temple. Or pwede ring basahin yung passage kanina na yung mga treasures dito sa lupa, wag lang yung material things ang pagtuunan ng pansin, but the real treasures that would enrich life. Having this in mind as the core principle, having this in mind as the foundational teaching and passage, ngayong nilinaw na natin yung mga premise na yan, ito na yung totoong message. Kasi intro pa lang lahat yon. Ang totoong message natin ngayong umaga, dahil doon sa pananaw na yon, ay pinamagatan nating choosing happiness. Choosing happiness, piliin ang ligaya, piliin ang galak. Pwedeng pagtukunan ng energy, ng buhay, ng kakayanan dito sa buhay na ito, ang galak sa buhay. Our Father in Heaven wants us to be happy. Gusto ng Diyos kataas-taasan na maging masaya ang bawat isa sa atin. Kasama ako, ang dami-dami ko ng kalokohan na ginawa, oo, kasama ka. Buti nga, kasama ang lahat. Ganun ang pag-ibig, ang biyaya ng Panginoon. Gusto niyang maging masaya tayong lahat. Psalm 144 verse 15. Happy are the people whose God is the Lord. Ano daw ang isang distinguishing characteristic ng mga sumusunod sa Panginoon? They are happy. Ang talagang sumusunod sa Diyos, happy sila. May ligaya sa puso nila.
Ang tunay na sumusunod sa Diyos, nakikilala sila sa malalim na kaligayahan sa kanilang puso. Of course, ang tinutukoy natin dito, of course, ay hindi lang yung tawa ka ng tawa, yung wala namang nakakatawa, bigla kang humahagig-gig dyan, medyo iba yun, ha? Hindi yun yung tinutukoy natin, na parang ang dami lang fun activities, yung parang ang dami lang events, parang ang daming ganap, tapos maingay. No, hindi yun yung enjoyment na sinasabi natin. Ang tinutukoy natin, yung malalim na galak sa puso. Na kahit na ano pa ang kaharap sa buhay, hindi siya nawawalan ng sigla. Hindi siya nawawalan ng tuwa, hindi siya nawawalan ng galak. Kasi tama ang kanyang isip at kalooban. Nakatuon doon sa kingdom of heaven inside. And if God's desire for us is to be happy, and this is the way that Jesus is showing us, therefore, mga kaibigan, mga kapatid, my dear friends, we can choose to be happy. Pwede nating piliin ang sigla, ang saya, ang kasiglahan ng buhay. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Psalm 118 verse 24, binabasa at kinakanta to ng lahat. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sabi niya, we will rejoice. Or I will rejoice. Decision mo na sumaya. If this is the day that the Lord has made, then rejoice. Ikaw yun, ikaw ang pipili nun. Hindi ibang tao ang pipili para sa'yo. Hindi yung sitwasyon ang pipili para sa'yo. Hindi yung bank account mo ang pipili para sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo na maging masaya ka ngayong araw na ito. Decide to be happy. Because again, happiness is a choice. Choice mo yun. Our thoughts, our resolve, determines the gladness in our hearts. Ikaw ang magdesisyon. Hindi yung paligid mo ang magsasabi kung magiging happy ba ako ngayon. Depende. Tignan natin ang news. Ay, tumaas ang gasolina. So, hindi yun na magde-decide. Ikaw ang magde-decide. Ay, medyo mabagal ang business. Hindi yun na magde-decide. Ikaw ang magde-decide. Ay, makakaharap ko na naman yung boss ko sa opisina. Kasi Monday ulit, departmental meeting, so harap-harap ulit kami ng mga ka-opisina ko, ng mga ka-unit ko na busit ako sa lahat. Diba, na ayaw ko naman silang makita. Hindi yun na magde-decide. Again, sino magde-decide? Kayo. Ikaw. We decide our own happiness. One of my favorite verse, Habakkuk 3:17-18. Ang reflection ng propeta. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the field, and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful. Sabi niya, I will. No? I will be joyful in the God of my salvation. Pwede mong i-modernize yung pagbasa niyan. Sabi niya, even though there are no bunga ang mga tanim, kahit hindi mag-ani ng sagana, kahit hindi dumating yung promotion na inaasam, yung mga pangako ng mga mid-year bonus, year-end bonus, productivity bonus, etc., etc., kahit mababa ang sales at marami pang collectibles na hindi pa nagbabayad sa iyo, etc., etc., kahit mababa ang bank account, hindi yon ang magdedetermine. Sabi niya, I will still rejoice. I will be joyful on the God of my salvation. Yun ang magdedetermine. Uulit-ulitin ko for this message, choice natin ang maging maligaya. Pwedeng piliin na maging maligaya. And you know, kailan siya magandang gawin? Decide to be happy in the morning. Umaga pa lang,
Pagdilat mo pa lang ng mata, pagbangon mo sa kama, decide to be happy. Piliin mo na mangyari ngayon, basta magiging masaya ako. Piliin mo na. Hindi mo rin naman alam kung ano makakaharap mo through the day, right? Meron ka lang mga forecast, meron ka lang mga ina-anticipate, but you never know what you will face throughout the day. But, or regardless of that circumstance, you can decide in the morning, especially in the morning, decide to be happy in the morning. Babiyahe ka, magdadrive ka sa highway, ito na naman, marami na naman akong mga kasabay ng mga motorsiklo, na kinakat-kat ako sa daan, marami na namang mga reckless driver, etc. Ngayon pa lang nagde-decide ka na, hindi ako papaapekto sa kanila. Hindi ko sila bababaan ng bintana, kahit na ikat nila ako. You can decide in the morning. Umaga pa lang, mag-decide ka na sa happiness. Lalo na pagka ina-anticipate mo na problema yung kakaharapin ko sa opisina, problema yung kakaharapin ko sa business, eto napapasok na ako, mag-8 o'clock na, didilim na ang mundo. You can decide that way, of course. But you can also decide na kung ano man ang maabutan ko sa opisina, I will decide to be happy. Ikaw yun, choice mo yun. Psalm 59, verse 16, I will sing of your strength in the morning. Take note, in the morning. Nasa morning ang susi, mga kapatid. Nasa pagdilat ng mata, mga kapatid, ang susi. I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love. Simula pa lang ng araw, you can decide. Nandun ang strength. Nandun ang joy, nandun ang peace. Doon pa lang pinupunla mo na at the beginning of the day. Happiness is a spiritual discipline. Happiness is spirituality. Kasi pwede mo ngang piliin na wag maging masaya. Pwede mong piliin na maging buribot at malulungkutin. Pero yung disiplinahin mo yung sarili mo na no matter what, I will keep the joy of the Spirit in my heart. Di spiritual discipline yun. Kadalasan, ang tinutukoy kasi natin na spiritual discipline, yung mag-fasting, mag-overnight prayer, magbasa ng mga 20 pages ng Bible each day. Yun yung pagtukoy natin sa spiritual discipline. Pero ang totoong spiritual discipline, aside from that, tama yung mga yon, ang talaga spiritual discipline, yung disiplinahin mo yung isip mo. Disiplinahin mo yung kalooban mo, especially in maintaining the joy of the Spirit. Ang happiness, hindi basta-basta dumadating. Kailangan piliin mo siya. Hindi basta-basta dumadating yung malalim na kaligayahan sa buhay. Nagtatanim tayo ng mga tamang gawi para umani ng ligaya. You want to harvest happiness? Then plant the seeds of happiness. Decide in the morning. Happiness is a harvest of seeds of goodness. Meron kang ginagawa para maging happy. And it starts with our decision. And aside from that, ano pang mga pwedeng gawin? Input happy thoughts. Pagtanim ka ng happy thoughts sa isip mo. Huwag kang umasa na maging maligaya tapos puro telenovela na sabunutan, sigawan, traiduran, kidnapan. Puro ganun yung tema ng pinapanood. Paano kang sasaya? Pati ikaw ngayon, parang feeling mo yung inaaping bida, gusto mo na rin gumanti. Na wala ka namang kalaban. Pero kasi nga, you input sad thoughts, you input angry thoughts, what do you expect to harvest? Also, isa pa pwede mong gawin, be with happy people. And inuulit-ulit ko, pinagtutulungan natin na magkaroon tayo ng ganitong pamayanan so you can be with happy people. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sumasaya ka ba kapag nakikita mo siya? O, di ba? Napapahagig-gig na kayo ngayon pa lang. Pero malalim yung hagig-gig, di ba? Well, you know, that this is something that we really work on together. We put an effort. Kasi marami naman tayong pwedeng gawin ng Sunday. Pwede ka naman manood ng sine. O kaya manood ka ng Korean concert. Kung ano man. Kung ano mong gusto mong gawin. But we choose to put up together our pamayanan so that we can be with happy people. We can be together with blessed people.
And make sure na you are with happy people. How? E di ikaw yung maging happy rin. Kung gusto mong makasama ang mga happy people, dapat din ikaw happy kasama. Right? And thereon, pag gano'n ang pananaw natin, we bless each other. Remember, again and again, I will say, happiness is a choice. Choice mo yun. Don't be trapped sa mga if only. Anong ibig natin sabihin doon sa if only? Alam mo yung, kung sana ganito lang ako. If only, di ba? Kung sana mas matangkad lang ako. Kung sana mas mayaman lang ako. Kung pogi lang sana ako. Kasi hindi matatapos yung kulang. Hindi naman natatapos yung wala eh. So don't be trapped with those if only. Kaya nga sabi dati, di ba nung kanta, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon akong dangal. Di ba? Hindi siya matatapos. Puro if only yun eh. Regardless of the if onlys, anong sabi natin? Decide to be happy. Choice mo yun. Build a foundation for your own happiness. Kasi nga, hindi basta-basta darating ang happiness. Kailangan may effort ka. Huwag iasa ang sariling kasiyahan sa situation. Huwag iasa ang sariling kaligayahan sa ibang tao. Huwag mo yung iasa sa weather kasi nagbabago-bago yan. Ikaw, on your own, decide to be happy. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And I will say it again, and again, and again, and again. Mga kapatid, rejoice. Mga kaibigan, my good friends, my dear brothers and sisters, pagpalain kayo ng nag-uumapaw na ligaya. Be blessed right now with gladness in your heart. Experience the kingdom of heaven inside you. And I will add, habang dinadanas nyo yan, habang ninanamnam yung sarili nyong kaligayahan, share that joy to each one. Let's celebrate together as a community, bilang isang pamayanan. Decide individually to be happy, and let's be together in celebration. Thanking the goodness of the Lord, let us rejoice. In Jesus' name. Pagpalain kayong lahat, mga kapatid.